Dear Lady Love TV. Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang huling bahagi ng ating kwento. Yael was awake but seconds later, he screamed when he felt a burning like pain. Pakiramdam niya kagagaling lamang niya sa impyerno. At kaya siya nagising dahil hindi siya tinanggap doon. Kinapa niya ang kanyang mukha at doon napansin na may ilang parte rito ang may tapal na ng gasa. Nang tumingin siya sa paligid ay napagtanto niyang nasa ospital siya at nakasuot ng pangpasyente na baro. Bagamat nahihilo pa ay sinikap niyang tumayo at lumapit sa bintana na selyado ng salamin. Mariin siyang pumikit at huminga ng ubod lalim upang alalahanin ang nangyari kagabi. Then, his insides shivered in panic as he recalled what had happened. What the fuck did I just did? Napasandal siya sa pader na mapanghina dahil sa sobrang guilt. Pia, that was the moment the door opened and Pete together with Aaron entered. Seeing the younger guy made Yael clench his teeth. Kahit inalalayan siya ng kanyang coach, ay matalim siyang nakatitig kay Aaron. Alam kong ikaw may gawa nito sa akin. Huwag ka mag-alala. Kapag gumaling ako, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng suntok na binigay mo. Aaron snorted. Ako pa talagang sinisisi mo. Dapat nga magpasalamat ka dahil kung hindi kami dumating, baka nababoy mo na si Pia. Yael balled his hand into fist. In his mind, he was already punching Aaron non-stop. Ngunit pinili niyang pakalmahin ang sarili at bumaling kay Pete. Mind giving me explanation? Pinaunlakan lamang naman namin ang imbitasyon mo. So kung ano nangyari sa akin, it's your responsibility. Paano kung may nangyaring masama kay Pia dahil kay Venice at Matthew? Napayuko si Pete. I know it's my fault. Kaya kagabi ko pa dinampot sa mga pulis si Venice at Matthew. Hindi ko alam kung kailan sila makukulong pero sigurado ako matatagalan yon dahil sa mga ebidensya na pinasa ko sa presinto. Aaron grunted, shooting their glares at Yael. Gago ka talaga no? Si Coach Pete pa ang sinisisi mo pero hindi mo naisip na kasalanan mo tong lahat. Tinawagan na kita para bigyan ng warning. Kahit kapatid ko si Kuya. I tried to warn you about her plans against you and Pia. Pero nung ginawa mo, hindi mo ko pinakinggan dahil ang akala mo aagawin ko pa rin sa'yo si Pia. Kaya kung tutuusin kulang pa mga suntok sa mukha mo dahil sa stupidity mo. For Yael, the impact of Aaron's word was like being hit by couples of horses. Pakiramdam niya'y lalo nagdurugo ang kanyang puso. Paano kung natuloy yon? Hindi niya lubos maisip ang gagawin. Where is she? Hinatid namin siya sa kanila kahapon pa. Pero ilang beses siyang tumawag para tanungin kung nagkamalay ka na. Ani Pete. Napapikit si Yael ng mga mata at otomatikong bumagsak ang malalaking butil ng luha. Hindi na niya ako dapat hinahanap. I don't deserve any attention from her. I even don't have the right to be remembered by her. Dapat hindi na lang niya ako naalala ulit. Lingid sa kaalaman ng dalagita, may malay na siya nung mga sandali na bumabalik ang alaala nito tungkol sa kabataan nila. He heard everything, including Pia's confession that she loved him. I don't deserve her love. Kung alam lang ng mga magulang ni Pia kung gaano kalakas ang buhawi na umiikot sa kanyang dibdib, hindi nila magagawang magtawanan habang nasa hapag. Pero pinili ng dalagita na ilihim ang nangyari. Her father was kind pero batid niya kung paano ito magalit. She didn't want Yael to suffer more punishment from him. Tama na ang pagpaparusa na ginawad ni Aaron sa kanyang kababata. Although if she was going to be asked, batid niyang wala naman talagang kasalanan ng binata sa nangyari. Yael was drugged. That was why he couldn't control his system. Pareho lamang silang biktima ng paghihiganti ni Venice dahil iniwan nito ang binata para sa kanya. Para sa friendship nila. Pia, bakit hindi ka kumakain? Tanong ng kanyang mommy. Napakurap si Pia at mabilis na hinawakan ng kanyang kubyertos. Sorry po. Busog na si ate siguro. Galing siya sa party Ani Care na nakangisi sa kanya. Kanina pang hapon yun, Pia. Dumating nga kami, nandito ka na. Pero mabuti na rin maaga kang umuwi dahil hindi na namin kailangang mag-alala na nasa ibang bahay ka. Nagpapasalamat ako kay Yael at hinatid ka ng ligtas. Anang kanyang ama. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang ina at ngumiti. Dapat masanay na talaga tayo na dalaga na si Pia. Sa tingin ko, hindi ito ang huling pagkakataon na may imbitahan siya sa labas. I agree, sabi ng kanyang ina. Pero worried pa rin ako. Mabuti na lang at nariyan si Yael. Teka, bakit hindi namin siya naabutan, Pia? Umalis ba agad?
Pia gave them a small smile as she nodded. Opo, hanggat maaari pinili niyang tipid na sumagot dahil ayaw niyang mas lalong madagdagan ang kanyang pagsisinungaling. She felt terribly bad about it. Pero kung para sa kapakanan ni Yael, willing siyang mag-white lie kung kinakailangan. That night, Pia called Pete. Sa sobrang focus niya sa kausap, hindi niya namalayan na bukas ang pinto ng kanyang silid. Coach Pete, how is Yael? May malay na ba siya? Wala pa, Pia. Pero sabi naman ng doktor, ligtas na siya. Lumipas na rin ang epekto ng ecstasy at aphrodisiac drugs na nasa bloodstream niya. Just a few observation after he wakes up and is good to be dismissed. Thanks God. Pia sighed in relief. Ngunit ang matinding pag-aalala ay nakabaon pa rin sa kanyang mga ugat. Batid niyang hanggat hindi niya nakikita ng personal ang binata, hindi siya matatahimik. Pwede ba akong dumalaw dyan? Para ano? Malaman ng parents mo kung ano talaga ang nangyari? Huwag na, sweetie. Kami na ni Aaron ang bahala rito. Ang dapat ginagawa mo ay magpahinga. I think si El mismo ang pupunta sa iyo kapag desente na siya. Sige. Pero kapag gising na siya, please inform me. Salamat sa pagbabantay niyo kay El ha. Pakisabi na rin kay Aaron. I will. Matapos ng pag-uusap ay namaluktot si Pia sa paanan ng kanyang higaan. She might look calm but deep inside, her cells were still in outrage. Napaiyak na lamang siya na walang mapagsabihan ng sama ng loob. She knew how sensitive and serious the situation was. Kaya paano niya ito ibabahagi sa iba? She even couldn't talk to Dolly about it. Nasa bakasyon ito at babalik lang kapag malapit na magbukas ang klase. Hey, what about Kuya Yael? Marahang umangat ang mukha ni Pia at namutla ng matamaan na nakatayo sa may pinto si Kier. Nakasuot na ito ng pajamas at magulo ang buhok. Is he in the hospital? Sa lahat ba naman ang makakarinig sa kanya ay si Kier pa, ang bully niyang kapatid. Ngunit wala na siyang lakas na natitira upang mag-deny at makipagtalo rito. She just hugged a pillow and buried her face on it. Her sobs was shaking her body. Narinig niya sumara ang pinto. She thought Kier left her room already. Sana lamang ay hindi ito magsumbong sa parents nila. Pero hindi niya inaasahan na naroon pa ang kanyang kapatid. Tumawi pa nga ito sa kanya at tinapik-tapik ang kanyang balikat. Sige, if you feel like crying, just cry. Don't worry, hindi kita i-video, Kier said. Halata ang pagkailang sa tinig nito, pero dinig din ang sinseridad. Sabi ko na I know something was wrong nung dumating ka kanina. Kaya pala ibang naghatid sa'yo pa uwi. Pero ang sabi ko kina mommy, si Kuya Yael ang naghatid sa'yo. Wait, ano ba talaga nangyari kanina? Nag-angat na mukha si Pia pero hindi siya lumingon sa kanyang kapatid. He was drugged at the party. Oh no! Kier's jaw almost dropped. Patuloy niyang hinahagod ang likod ng kanyang ate. Pero mabuti naman ay safe ka. Hayaan mo na muna si Kuya Yael. Kayang-kaya niya yon kasi malaki ang katawan niya. Doon na palingon si Pia. Tama ba yung narinig ko? Natutuwa kang safe ako? Oo naman. Kier laughed. Kasi kung may nangyari sa iyong masama, wala na akong ibubuli dito sa bahay. Kahit na namumula ang mga mata at ilong ay napapangiti si Pia. Ewan ko sa'yo, ganyan ka kasi hindi mo masabi sa classmate mo na crush mo siya. Bully ka dito sa bahay pero pagdating sa school, ang torpe-torpe mo kay Kate. Hey, ibang usapan na yan ha. They laughed in unison. For some reason, Pia felt relief upon confessing to Kier. Kahit animoy aso't pusa silang mag-away, napagtanto niya na sa huli ay ito pa rin ang maaaring dumamay sa kanya. She thanked her parents and the heaven for giving her a younger brother. Nagising si Pia kinabukasan dahil sa sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kortina. Hindi pa man bumabangon ay cellphone na agad ang kanyang inatupag. But this time, she was checking a missed call from Pete. Nakapikit pa siya nang tawagan ang numero nito at tuloy niya nagising ang kanyang diwa na isang pamilyar na boses ang sumagot. Pia, Yael, she found herself pacing around her room. Sumibol pa ang ilang butil ng luha mula sa gilid ng mga mata niya. How are you now? Humay, I'm so happy you're finally awake. Wait, pwede ba akong pumunta dyan? No. But why? Look, hindi ako galit sa'yo, okay? Wala kang kasalanan sa nangyari. It was... You can come to visit me, Pia. But there's one thing that you can possibly do for me. What is that? Kalimutan mo na ako. Halos magyelo ang mga ugat ni Pia sa lamig ng boses ng binata. What? Mamaya, susunod na ako sa Cebu. Kaya wala ka maabutan dito or sa bahay. Anyway, wala na akong balak na makipag-communicate sa'yo. Kaya might as well forget about me.
For good. Sandali, I don't understand, Yael. Bakit ganyan ang... Natulala na lamang sa pader si Pia nang walang ano-ano'y babaan siya ng kausap. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Kaya bumalik siya sa higaan at namaluktot na parang fetus. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mga luha. Ang unan, for the very first time in her young life, she experienced heartbreak. Happy 18th birthday, Pia. Halos magtakip ng mga tenga si Pia sa lakas ng sigawan. Samahan pa ito ng kabi-kabila at malalaking torotot na sadyang ginawa para lamang sa kaarawan niya ngayon. Everything was perfect. Naroon ang mga kaklase niya including Samantha na sa wakas ay kaibigan niya na. Mataray pa rin ito, ngunit itinigil na nito ang pambubuli sa iba at tinutulungan pa siya nito sa organization nilang Students Help. Present din ang mga pinsan niya na kahit dalaga at binata na ay makukulit pa rin. Matapos nga mag-blow siya ng candle ay nagtapunan ng mga ito ng icing. Nadamay na rin ang mga kaklase niya. She was starting to doubt if her party was really for an 18-year-old lady or for an 8-year-old kid. Pero kahit na ganoon, walang pagsidlan pa rin ang kaligayahan na nadarama niya. Isa na lang ang kulang, ang lalaki nang iwan ng butas sa kanyang puso. His absence made her feel empty. Tandang-tanda pa niya ang huli nilang pag-uusap sa telepono. 3 taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, umaalingaw pa rin sa kanyang isipan ng matigas na pahayag nito. She missed him big time though. Simula rin kasi nung araw na yon, ay hindi na niya ito nakita. Nagbukas ang semester noon ngunit wala na rin ito sa campus. He transferred again. Ganun kalaki ang pagnanais nitong iwasan siya na pati ang pag-aaral nito ay isinakripisyo. Pero marahil ay dapat lamang na iwasan siya nito. Siya ang dahilan kaya napahamak ang binata. Yes, she deserved to be left in this peace. Guess who? Hinapa ni Pia mga kamay na tumakip sa kanyang mga mata. Napangiti siya. Hindi na niya kailangan panghulaan ang lalaking nasa likuran niya. Ni hindi na nga nito kailangan magsalita dahil paghinga pa lamang nito ay kilalang-kilala niya na. Aaron? Wrong. Pagharap niya, isang malaking teddy bear ang bumulaga sa kanyang mukha at isang malaking bouquet ng red roses na nakaipit sa pagitan ng bewang at braso ng binata. Happy 18th birthday, Pia. You are finally a lady. Oh, so cute. Otomatikong niyakap ni Pia ang life-size teddy bear. Sunod niyang niyakap si Aaron matapos ibigay sa kanya ang mga rosas. Akala ko hindi ka na makakarating. Halika, umupo na muna tayo. Huwag ka muna dumikit-dikit sa classmates natin at baka maaga kang magka-icing sa mukha. Naupo sila sa sofa habang nakatanaw sa mga kaibigan nilang tila mga bata kung magkulitan. Ilang saglit pa at nadama niyang pumatong ang kamay ni Aaron sa balikat niya. Halos nakaalakbay ito sa kanya. Sorry kung ngayon lang ako dumating, Pia. Actually, hindi rin ako magtatagal dahil sumaglit lang ako galing sa photoshoot. Nasa labas ang mga manager ko. She makes it sure na babalik ako before 12 a.m. He sighed. Pia chuckled. As if naaabuti ng 12 a.m. yung party ko di napagalitan ako ni Dad. Anyway, thank you kasi kahit naging hectic lalo yung schedule mo, naalala mo pa rin ako. Of course. Aaron whispered gazing at every inch of Pia's face. Kahit gaano ako ka-busy may place ka sa schedule ko at sa puso ko. Kahit na alam kong hanggang friendship lang ang kaya mong ibigay sa akin, ang mahalaga na a-appreciate mo ako. It was more than that, Aaron. Special ka sa akin, but not as special as him. Aaron didn't have to mention the name. Batid naman ng dalaga na si Yael ang tinutukoy niya. Hindi na rin siya tumutol sa sinabi nito dahil totoo naman. Despite what he had said and done in the past, he was still the most special person for her, along with God above and her beloved family. Isang oras ding nagtagal si Aaron bago ito nagdesisyong magpaalam sa lahat ng bisita. Si Pia mismo ang naghatid sa binata sa labas ng gate. So paano? I'll go ahead. Ani Aaron. Napangisi siya nang mapalingon sa manager niya. Kasi baka imbis na sa shoot sa ospital kami tumuloy kasi high blood sa pagkainip si Mami Ludi. Oh, what if kausapin ko siya? Hindi na. Okay lang yan. Aaron said, patting Pia's hands resting on his large hands. Mabait naman siya at understanding. Kasi kung hindi, wala ako rito ngayon. Pia nodded. Sige, pakisabi na lang sa kanya na salamat kasi pinahiram ka niya. Copy. Aaron pressed Pia's chin before turning his back. Goodbye for now, beautiful. Nakangiti si Pia nang isara niya ang gate. Pero imbis na pumasok, umikot siya sa gilid ng bahay at pumunta sa garden. She looked up at the silvery moon when she reached the fountain. Simula noong mag-start ang birthday party niya, ngayon lang siya nakapag-isa. Being alone was giving her peace of mind.
Ngunit doon din sumisingit sa kanyang isipan ng pangungulila at lungkot. Kung nandito ka lang, Yael, sana perfect yung party ko, bulong niya. Dahil sa lagaslas ng tubig sa fountain, ay hindi niya narinig ang yabag ng mga paa na papalapit sa kanya. Kung kailan handa na akong sabihin kung gaano kita kamahal, saka ka naman nawala. Then say it directly to my face. Pia suddenly cupped her face with both hands. Hindi siya makalingon sa pamilyar na tinig na iyon dahil animoy nandigas ang buo niyang katawan. Regardless, because of that deep and husky voice, she felt as if she was brought to life again. Ilang saglit pa at nasa harap niya na ang lalaki. Unang napansin niya ang malapad nitong balikat at nang umangat pa ang kanyang mukha, pakiramdam niya nahulog na naman ang kanyang puso. Ngunit ang kaninang empty vacuum nito ay automatikong napuno na ngayon. Yael, is that really you? Her hands reached for his face. Oh, how she missed those deep sets of brown eyes that gazed like a mirror and dilated every time he whispered her name. His face was more defined by the beard dusting around his jawline, making him look rugged and manly. She bit her lip unintentionally. Wait, are you even real? Or hallucination ko lang dahil sa sobrang pagkamis ko sa'yo? Yael chuckled, shaking his head. Ikinulong niya sa loob ng kanyang mga bisig ang dalaga. As far as I remember, ako yung na-drug 3 years ago at hindi ikaw. So why you so hallucinate? Ewan ko sa'yo. Siyempre, magtataka ako kasi out of nowhere, bigla ka nalang susulpot. Tinampal ni Pia ang braso ng binata, ngunit lalo lamang humigpit ang yakap nito sa kanya. She placed her hands flat on his chest. Napangiti siya nang maramdaman ang malakas na tibok ng puso nito. Now, I know na ikaw nga yan. And you're back. Pero bakit hindi ka malamang nagpasabi? Hindi na napigil ni Pia ang maluha. But this time, her tears means joy. Akala ko hindi na kita makikita kahit kailan. Akala ko galit ka sa akin dahil sa nangyari. I choose to go kasi natatakot akong lalo kang mapahamak ng dahil sa akin. Humigpit pa ang pagkakayakap niya sa dalaga. He closed his eyes and pressed his forehead against hers. I was supposed to be protecting you from harm, pero hindi ko na-realize noon na hindi mo na kailangan na proteksyon dahil malaki ka na. Ako pa nga itong muntik na magpahamak sa'yo. You should hate me for what I did to you, but you are still reaching out to me, he said, wiping away Pia's tears with his fingers. Pia frowned. Ibig sabihin na babasa mo pala yung mga emails ko sa'yo, tapos hindi ka malaman nagre-response. Siguro selosa ang bagong girlfriend mo, no? Inilayo ni Yael ang kanyang mukha ng ilang pulgada. Sapat na distansya upang pagmasdan niyang maigi ang mukha nito. He missed her like fucking crazy. Her Argentine innocent but luring eyes, her delicate and red lips, everything about her. And now he needed to clench his teeth to control himself from showing how much he missed her. Napakahirap nitong gawin, gayong lalo pa itong gumanda. Her face was now slimmer, highlighting her cute cheekbones. Wearing a blood-red gown, she was like a full-blown flower in the middle of the garden. Okay, for the record, hindi ako nagka-girlfriend simula nung umalis ako, even a fling. And like what I said, kailangan kong iwasan ka para pigilan yung sarili ko noon. Lalong kumunot ang noon ni Pia. Pigilan ang sarili mo saan? Nasabihin sa'yo na mahal kita. Yeah, right. Sinabi mo na yan dati. Mahal mo ako bilang little sister. No, Yael whispered and cupped Pia's face. Damn, how could his heart pounded so fast right now? Mahal kita. Period. Ikaw ang babaeng minahal ko noon at patuloy kong mamahalin. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa hirap at ginhawa hanggang sa huli. Mahal ko lahat ng tungkol sa'yo. Ang pamilya mo, ang mood swings mo, ang smile mo, lahat. So uulitin mo ba yung sinabi mo kanina? Na mahal mo ako? Pia's eyes grew wide and her lips parted. The confession stopped her world for a second before she responded. I love you, Yael. Good. Yael grabbed Pia's hands. Now, let's go to your parents. Magpapaalam lang ako na magsisimula na ako manligaw sa'yo. Seriously, they were running towards the house when Pia stopped. Napalingon sa kanya si Yael, ngunit hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Why did we stop? Dapat ba bukas ko na sabihin? Oh, I can't believe this. Pia was laughing as she circled her arms around Yael's neck. She indeed gained some height dahil hindi na siya masyadong tumitingala. Ngunit mas tumangkad pa ang binata. I said I love you. Kailangan mo pa ba akong ligawan? You mean, yes, Yael. Girlfriend mo na ako. You don't have to court me to show your sincerity and love.
Dahil simula pa lang ng mga bata pa tayo, wala ka namang ginawa kundi ang patunayan yon. So ang dapat pala nating ginawa ay ang ipagpatuloy ng simulan natin noon? Yael asked, his eyes was sparkling with blissfulness. Yes, so kung may ipapaalam tayo kay na dad, yun ay mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Wait, nasaan ba si na tito ngayon? Nasa study room. Naglilinis ng barel. Yael gulped. Oh, okay, joke, nandun sila sa dining, kasama mga tito at tita ko. I'm sure matutuwa silang makita ka ulit. So let's go? Wait again. Napatigil muli sila sa pagtakbo. What now? Pia asked impatiently. Are you still worrying na baka magalit si daddy? Don't worry kasi. Pia's sentence was interrupted with Yael's claim her lips. Every single cell in her body panicked. Hindi niya batid kung ano ang gagawin. Ngunit ramdam niya na sa bawat hagod ng labi ni Yael sa kanya ay pinapagaya siya nito. And that what she did. She mimicked his movement until their kiss deepened and left them breathless and mind-blown when they pulled apart. That's my first kiss. Napayuko si Pia dahil sa hiya. Ngunit itinaas ng binata ang kanyang mukha. We'll take it slow, okay? After all, may responsibilities pa tayo sa families natin at sa business. But I assure you that I'll never leave your side anymore because I love you. Muling niyakap ni Pia ang binata. And you own me. Bulong niya sa mga labi nito. This time around, she initiated the kiss and Yael pulled her closer to him. They were aware that their hearts were beating as one. Little did they know, they were sharing the same thought as well. A future where they were standing in front of the altar and exchanging sacred vows.